Eto ho, may mensahe mismo itong si dating Pangulong Duterte sa patuloy na isinasagawa na kilos protesta sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo at ng iba't iba pang mga grupo at personalidad o individual na lumalahok na ngayon ay nasa liwasang Bonifacio na dyan po sa lungsod ng Maynila. At ito ho ang mensahe ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi ho niya ay sa mga Pilipino, ipagpatuloy nyo yan. Itong mensaheng ito ay kanyang inilabas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kitty Duterte na ngayon po ay nasa The Hague, the Netherlands at binisita po yung kanyang ama. So inaasahan na talagang ito po ay mas lalong magbibigay buhay dito po sa mga masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. Ito'y sa gitna ng patuloy na lumalakas ho. Ito hong ginagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Nasa day 3 na ho, ikatlong araw na po. Na kung saan unang 2 araw ay sa EDSA Shrine, diyan po sa may Quezon City, at yung pangatlo ay nailipat na po sa Liwasang Bonifacio. Samantala, panoorin po muna natin ito hong pahayag mismo ni Kitty Duterte. At siya po ang nagpaabot ng mensahe ni dating Pangulong Duterte para po sa mga Pilipino at sa mga nagsasagawa po ngayon ng kilos protesta diyan po sa Liwasang Bonifacio. Panoorin po natin, ito pong si Kitty Duterte. So, yesterday I informed him of the protests in EDSA. Then today I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July, tomorrow, di ba? Extended until tomorrow. At saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, may silang sinabi niya, he said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi, sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yun yung sabi ni PRD. Okay, yan po ang pahayag ni Kitty at na kung saan ay namutawi mismo sa bibig ni dating Pangulong Duterte na yun nga po ay para daw po sa mga Pilipino ay ipagpatuloy nyo yan. Ito ang isinasagawang kilos protesta na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. At dagdag pa ho ni Kitty ay ibinahagi rin umano ni dating Pangulong Duterte yung kanyang pananaw sa sitwasyon sa bansa. Ito ho, pagkakasabi niya, sa abuso nila sa atin, darating yung panahon na mapupuno talaga yung mga Pilipino. So, yun ho, at syempre, alam naman natin, di ba, kasabihan kapag puno na ang salok, dapat nang kalusin. So, yun ho. At, yun po ang binabanggit ni dating Pangulo. At so ngayon ay base ho sa pinakahuling report, mismo yan, galing kay Congressman Leandro Legarda Leviste ng Batangas, nandun ho siya. Sabi niya, ay nasa 15,000 na po as of 3 o'clock at inaasang magiging hihigit pa sa 20,000 ang lalahok habang patuloy na lumalalim ang gabi sa day 3 ng nito hong kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. At marami po ang nakikisa. Ito po ay para sa transparency, accountability at democracy. So inaasahan na dadami pa po ito at siyempre dyan po sa lungsod ng Maynila talagang maganda ho, magaling ho yung pamahala dyan ni Mayor Isko Moreno. At sabi niya ho talagang wala raw po siyang kakaba-kaba kapag INC ang nagrarally. Dahil sa, sabi ho niya, kampante ho siya na tuwing magsasagawa ng rally ang INC dahil sa maayos ang record dito sa pagdaraos ng malaking pagtitipon. So binigyan din po ng alkalde na napatunayan na po ng INC ang kakayahan nitong magsagawa ng mapayapang pagtitipon, di ba? Yung nakaraan, ilang milyon ho yan sa may Luneta. At ang pinakamatindi ho dyan, matapos po yung ginawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, ay parang wala ho nangyari sa lugar. Nilinis ho yung dyan din ho sa may EDSA,
Bago ho nilisan po at lumipat po sa Liwasang Bonifacio, yung mga miyembro ho ng INC, talagang sila po ay talagang nilinis yun nila. Kaya nga kanina pagdaan ko sa EDSA, parang wala ho nangyari. Wala hong bakas na nagkaroon po ng kilos protesta dahil ni katiting na basura ay wala po na naiwan. So ganyan po sabi natin ay kadisiplinado ito hong INC. Kaya nga ito pong si Yorme Isko Moreno ay sabi niya kampante siya at walang kakaba-kaba. So sa ngayon ay aabangan natin dahil sa patuloy yung pagdami ho ng mga tao diyan po sa Liwasang Bonifacio at na kung saan ay patuloy yung kanilang panawagan na sana nga po ay wakasan na ito hong matindi ho at malawak ho na nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Kasi talagang alam niyo ho, hindi po usad ng Pilipinas kung patuloy na ninanakaw po yung pondo ng bayan. Dapat ho ito ay napupunta sa mga sabihin natin talagang yung mga basic services na kinakailangan ng mga mamayan. Samantala, isingit ko na rin ho ito, may binabanggit ho itong si dating COA at dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon na kasi bakit daw parang yung ibang grupo ay galit na galit po dito sa Iglesia ni Cristo at sa sinasagawang protesta. Ikinukumpara po ni Atty. Guanzon ang naging turnout ng INC rally sa naunang White Ribbon Rally. At hinamon ang mga kritiko na magsagawa ulit ng sariling pagtitipon kung nais nilang ipakita ang suporta ng publiko. Kasi sa pagkakatanda ko mga kumbayan sa aking pag-monitor ay nasa 3,500 lang po ang dumalo dyan po sa White Ribbon na yan. Napakalit, katitingnan ko. Tingnan mo na bakit po nila pinipintasan at sinisiraan ito hong kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Samantalang yung mismong itong White Ribbon Rally, wala, kung nilangaw ho 3,500 lang tapos ang nakadeploy 10,000 na pulis. Mas marami pa ho mga pulis kaysa mga ralista. Ano ibig sabihin po niyan? Kulang po ang suporta ng publiko kasi lumilitaw mga kababayan, yung mga nanguna ho dyan sa White Ribbon Rally, puro mga makakaliwak. At mga di umano, sinasabi, di umano na mga komunista. Yun ho. Pero siguro medyo makakaliwa lang mga ano bang ibang tawag uron na kung saan yun po yung kanilang paniniwala. Pero sila po ay lumalaban din naman ho at kanilang pinapanawagan na tapusin na po yung nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Dapat naman ho talaga magsama-sama. Pero paano ho matatapos ang korupsyon? Kasi nga ho parang lahat po nasangkot, sila po ngayon ay nagtatakipan. Sila ay nagsasabuatan para mapagtakpan at huwag na pong matuloy ito hong investigasyon. Kung walang investigasyon, wala pong mapapanagot. At kung wala hong mapapanagot, magtutuloy-tuloy ho ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yun po ang pinakamahirap. At alam naman natin na kapag patuloy ho ang pagnanakaw, patuloy rin ho yung paghihirap ng taong bayan. Di po ba? Ganyan ho imbis na ginagastos ho at inilalaan sa mga mahalagang proyekto dito po sa ating bansa, yung mga basic services, alam niyo, yung sa health, naku, importante ho yan. Alam niyo, nakakaawa yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap, na pumipila po sila sa mga ospital po ng gobyerno. Dahil siyempre, libre ho dapat ang servisyo ron pero grabe naman ho ang pila. Tapos ho niyan, ay pipila rin ho sila sa PCSO at iba pang mga ayansa ng ating gobyerno, DSWD, at maging sa mga politiko para makahingi ng tulong. Na kung tutuusin ho mga kababayan, kung talagang nagagamit ho ng tama yung pera ng o pondo ng bayan, hindi po ganun dapat na maghirap ang mga Pilipino di po ba? Kasi kaya lang ang matindi ho ngayon ay napupunta sa bulsa
ng mga politiko, mga kababayan. Kaya dapat to talagang panahon na para wakasan ito hong kabuktukan at yung kasamaan at yung pagnanakaw ho sa kaban ng bayan. Kasi inaagawan ho nila, imbis na kumbaga sa isusubo na lang ho ng mga Pilipino, inaagaw pa ho ng mga politiko, mga kababayan. Tapos sila sa sarap ho ng buhay. Kaya dapat ho merong maparusahan dito ho. At sa ngayon ay wala ho. Biruhin nyo yung pinakasentro ho ng kumbaga sa yung pinaka may malaking papel dito po sa flood control scandal na ito, gagawin mong state witness. Paano ba naman yun? Ay, tinutukoy ko natin yung dating si DPWH Secretary Manny Bonoan na kung saan itong ombudsman na ito, biruhin nyo, may pinakamalaking papel. DPWH, may dyan ho galing ho yung malalaking pondo sa flood control. Siya ho ang tumutukoy kung sino ang dapat nabigyan ng pondo at siya rin ho ang naggagawa ng disenyo. Siya ho may control ho sa iyo kudibo at siya rin ang nagbibigay ng bayad sa mga kontraktor. Tapos gagawin ho gagawin state witness. Ano ibig sabihin ho nito, mga kababayan? So siya po yung makakalibre sa anumang pananagutan at kaso. So magiging ahiyahiyang buhay. Sa ngayon may mga report na ididiin daw ho ni dating Secretary Manny Bonoan ay itong si House Speaker Martin Romualdez. Pero sabihin natin na meron ding may papel ho sa budget pagbalangkas si Speaker Romualdez at Majlis sa Senado kasi sila po ang gumagawa ng yung General Appropriations Act na yan po yung batas sa pananalapi o pagbabudget sa gobyerno. Tapos meron nung kalikutan ng konti, kinakalikot ho yan sa pamamagitan ng mga insertions. Pero pagkatapos ho niyan, batas na, DPWH na ang ponente. Siya na po ang lahat na mag-aayos, mag-aasikaso. Itong budget para sa ganitong proyekto, pupondohan, yung mga naisingit ho ng mga kongresista, ito budget yan ni congressman, ito kay kay senador yan. So ganun yan. Tapos ang realidad ho base po sa mga kausap po natin ng mga taga DPWH, yung mga politiko, sila na rin namimili ng kanilang kontraktor. Sabihin lang sa district engineer, ito yung kontraktor ko kasi may usapan na sila ng politiko at ng kontraktor na, di ba, nagkakaintindihan na po sila. So doon po lalong tumitindi at lumalawak yung korupsyon na kabayan. Siyempre, mga taga-DPWH, hindi naman papalagyan dahil sa politiko nagsabi. At maaaring ikatanggal noon nila. At hindi na rin papalago yan kasi meron din ho sila. Meron din ho sila na komisyon. So, lahat po nagtatakipan. So, yun po mga kababayan. At kung talagang gusto, seryoso na matapos mabuwag yung korupsyon dito po sa ating bansa, talagang dapat po managot. Sana po magbago ho ang isipan ng ombudsman na ayusin ho yung mga idinideklara niyong state witness. Dapat ho yung tunay ho na wala masyadong kasalanan. Yung least guilty. Hindi ganun kagrabe. Na kung saan parang lilitaw na iba mga mastermind yung pang gustong yung pang gustong ma-absuelto, di po ba? So, yun lang ho mga kabayan at naabangan ho natin kung saan patutungo ito hong isinasagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. At sa ngayon ay siyempre marami po ang pupunta roon at lalo na ho yung mga kung kayo ho ay kontra sa korupsyon, isang pangkaraniwang mamayan ka, iparamdam mo sa gobyerno na talagang kontra ka. Di ba? Pwede kung may oras ka, di pupunta ka naman doon. At yan naman po ay ginagarantihan ng ating saligang batas para po sa malayang pamahayag. At kasi dyan po sa Freedom Park na yan, hindi na kailangan ng permit yan mula po sa gobyerno dahil sa deklaradong Freedom Park. Ibig sabihin po niyan ay lahat po ay pwede pong magtipon-tipon ho dyan. At ito nga ho, di ba sabi, Liwasan Bonifacio is a government-designated Freedom Park. As such, the Iglesia ni Cristo, INC, does
not need to secure a permit to assemble peacefully in the area. So yun po yung ipinahayag ni Attorney Eduardo Wardi Quintos. Siya po yung city administrator ng lungsod ng Maynila. At sabi nga ni Yorme, welcome po sila at maganda naman yung record ng INC sa mga pagsasagawa ng kilos protesta o anumang pagtitipon, kaya't pumanatag daw po yung mga taga Maynila. Kayo ho mga kaubayan, sa ating mga viewers, taga-subaybay dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? Ito, yung pinakahuling nga binamagita, meron pong nakarating na po sa kalaman ni dating Pangulong Duterte yung nangyayaring kilos protesta ng Iglesia ng Cristo. Ang sabi ho niya sa mga Pilipino ay ipagpatuloy nyo yan. So wag nyong tatantanan at tuloy-tuloy yung mapayapang pagkilos na ngayon ay pinangungunahan po ng mga kaalib ng Iglesia ni Cristo. Okay, so yan lang ho. Sa mga bago lang po sa ating channel ay subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook yung aking page ka Eli Saludar at yung isang main account ko, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.